So yung mga kabanateros, mga kabiyaya, ito panoorin ho natin ito. Ito oh. Yan oh. Yan oh. Oh, dating Pangulong Duterte ipinapatawag sa House hearing para sagutin si Magdadaro at Leopoldo Tan. Hindi ko alam kung saan to, pero hindi pala, ito pala tungkol sa war on drug na naman natin. Na walang katapusan na war on drug. Ewan ko ba kung bakit type kita. Di ka namang gwapo. So ito, panoorin natin. Nung sinabi sa iyo ni Narsoles na may papatrabaho, sinabi ba niya sa iyo sinong nag-utos na may papatrabaho sa inyo? Sino ba? Ang sinabi lang po niya sa akin na may basbas sa taas yan. Wow. Tata, sigurado po ba kayo ang boses ni dating President Duterte, yun ang narinig mo abang kayo'y naglalakad? Opo, Your Honor. Para boses lang pinagbasihan nyo doon. Lupit, no? In the interest of fairness, may I move to invite the former President to hear his side on this matter? There is a motion to invite the former president, duly seconded, and hearing no objection, the motion is carried. Lupit talaga. My question to Mr. Leopoldo Tan Jr. Magandang umaga po, Mr. Tan. Magandang umaga din. Pwede po malaman ano ang palayaw ninyo? Ano bang tawag ng mga kaibigan ninyo sa inyo? Tata. Mang Kanor. Okay, Tata. Meron akong mga katanungan Alam ko Mang sa Kanor. sinumiting mong affidavit. Meron po kayong sinumiting affidavit dito sa Quad Committee at kanina po ay binasa po ninyo. Pwede po isa-isahin natin ang mga laman ng affidavit para maklaro po natin dito sa komitiba ano talaga ang nangyari. Sinabi po ninyo sa affidavit ninyo na nung buwan ng July 2016 ay pumunta at nakipag-usap sa iyo si SPO4 Arthur Narsoles. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Nung nag-usap kayo ni Arthur Narsoles, ano po ba ang pakay niya? Ano ang sinabi niya sa iyo? Na may ipatatrabaho po siya. Ang ibig bang sabihin ng mayroon siyang ipapatrabaho, ibig sabihin nun, meron po siyang ipapapatay. Opo. Ipapapatay agad? Di ba pwedeng papakausap lang muna? Or wawarningan? Okay, tuloy. Paano mo nakilala itong si Arthur Narsoles? Kaklase ko po siya nung high school. Binanggit ba niya ang mga pangalan na ipapatay sa inyo? Nakasulat po sa kapirasong papel po. Ilan pong pangalan nakasulat doon sa kapirasong papel? Dalawa lang po ang nabasa ko doon. Pumunta tayo dyan, mamayang konti. Kaya may binanggit po kayo na mayroong listahan ng 32 Chinese nationals. Pero unahin po natin itong pinapatrabaho sa inyo ni Narsoles. Nung sinabi sa iyo ni Narsoles na may papatrabaho, sinabi ba niya sa iyo sinong nag-utos na may papatrabaho sa inyo? Ang sinabi lang po niya sa akin na may basbas sa taas yan. Sa taas. Kapag kakaintindi mo po, Tata, anong ibig sabihin na may basbas sa taas? Sino kaya ang nasa isip mo noon, nung panahon na yon, nung sinabi ni Narsoles na itong papagawa ko sa inyo ay may basbas sa taas? Administrasyon po. Ibig mo sabihin yung previous administration, Opo. yung mga pinuno nung 2016 to 2022.
Binanggit mo rin po, Tata, na Maputol ko lang kayo. Alam nyo, sa panahon na yun, napakadali. Halimbawa ako, anti-Duterte ako. Galit ako sa Duterte. Kukuha ako ng tao na alam ko namang kayang-kayang pumatay ng isang tao. Sasabihin ko sa kanya na babayaran kita sa ganitong halaga at patayin mo si ganito. So eto naman yung inutusan namin o inutusan ko ay magtataka, sino ba to at mamaya syempre baka masabi tayo dito. Napakadali lang sabihin na may basbas yan sa taas. Inutos yan ni Pangulong Duterte. Napakadali nun, no? Lalo't anti-Duterte ako. Lalo't alam ko naman na bandang huli ay mapuputukan dito ang presidente. Napakadali lang nito, sa totoo lang. Tapos ito pa ang pinagtataka ko dito. Isang convicted at isang preso ang ginawa nilang testigo. Anong klaseng house hearing ito? No? Alam nyo, nakikita ko dito nakikita ko ditong purpose sa usapang ito. Ay gustong-gusto lang talaga nilang mapaharap si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi nga alam din naman natin na gustong-gusto ring makuha or mahawakan na ng Amerika or ng mga Amerikano ang itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Alam natin yan. Doon naman din talaga ang bagsak nito eh. So yan, tuloy natin. baka sinabi ni Narsoles, baka matulungan kayo na makalaya. Kakausapin po namin ang presidente. Sa pagkakaintindi mo, Tata, sino yung presidente na binabanggit ni SPO4 Narsoles? Presidente Rodrigo Roa Duterte po, yung mga panahon na yun. Pakiulit po, sino yung sa pagkakaalam nyo, pagkakaintindi ninyo, sino yung tinutukoy ni SPO4 Arturo Narsoles na kakausapin namin yung presidente? Sino po yung nasa isip nyo ng presidente? Presidente Rodrigo Roa Duterte po. So sa salaysay mo din, pinangakuan kayo na sinabi ni Narsoles na pag tinabaho nyo, bibigyan kayo ng isang manok. Anong ibig sabihin ng isang manok? 1,000,000 po ang pagkakaalam ko. 1,000,000 kada ulo base sa salaysay mo. Opo. Pero alam nyo, napakadaming mga hitman na pwedeng magsilabasan ngayon at ituro lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakadaling gumawa ng kwentong ganito ngayon. Lalo't sa panahon na to, ay alam naman natin na halos lahat ay talagang na pinupuntirya nila ang mga Duterte para lang ito ay masira at mapabagsak. Dahil ito ay isa sa mga pinakamalalaking tinik sa lalamunan, lalong-lalo na ng Administrasyong Marcos ngayon. Pero natanggap nyo is only 2 million pesos. Mr. Chair, let it be put in record that this representation is requesting the presence of SPO4 Arturo Narsoles. Kasi ito po ayon sa kasalaysay ni Tata, ito ang nag-utos sa kanila na ipapatay yung 3 Chinese national. Mr. Chair, can I have that assurance that we will invite SPO4 Arturo Narsoles to... Saka dito pa kayo magtataka. Di ba, lagi nilang sinasabi na si Rodrigo Roa Duterte ay pro-China. May secret deal sa China. So, anong karapatan at syempre magagalit. Kung sakali man totoo yan syempre, di ba ninyo naisip na bakit ipapapatay ni Rodrigo Roa Duterte ang mga Chinese na to? Kababayan at kadugo, isang lahi nito ang kaibigan niya na China. Diba? Doon din ako nagtataka to shed light on this matter?
Is that a motion, Congressman I Pimentel? move that to invite SPO4 Arturo Narsoles to shed light on this matter, considering that he is the main actor. He was the one, siya po ang nag-utos kay Tan na patayin yung Chinese national. Siya po ang lumalabas na isa sa mastermind ng pangyayaring ito. So I move, Mr. Chair. Second, Mr. There Chair. is a motion, duly seconded, to invite SPO4 Arturo Narsoles in the next scheduled committee hearing of the Quadcom. Second, Hearing no Mr. objection, duly seconded, and hearing no objection, the motion is carried. Sinabi po rin po ninyo, Tata, na sa salaysay ninyo na si SPO4 Arturo Narsoles ay miyembro ng sa panahon na yon ng CIDG Region 11. Base sa inyong salaysay, kayo kampante at may kumpiyansa kayo kaya nyo ginawa dahil naniniwala kayo na makapangyarihan yung amo ni SPO4 Arturo Narsoles po. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Okay, base po sa salaysay ninyo, at that time, sa panahon na yon, ang boss po ay si Colonel Edelberto Leonardo ng CIDG 11. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Again, Mr. Chair, since this person has appeared in the affidavit, I move to invite Colonel Edelberto Leonardo, the former head of CIDG 11, because this representation believes that he has direct knowledge of this incident. So move, Mr. Chair. There is a motion to invite Colonel Leonardo in the next scheduled hearing of the Quadcom. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. Binanggit mo rin, Tata, sa salaysay mo na may isang pagkakataon na itong si Lieutenant Colonel Ruina Garma ay kasama ni Arturo Narsoles nung kinausap po kayo. Hindi po ba? Hindi po sa bali, may dalaw po si Fortaleza, sa kanya po dumalaw yun. Pero nakita kong sabay silang rumating. So, ibig mo sabihin, Mr. Chair, hindi magkasama si Arturo Narsoles at saka si Lieutenant Colonel Garma. Hindi ko po nakita po, pero pagdating, sabay sila. Sabay sila dumating ni Art Narsoles o ni Lieutenant Garma. Opo. Again, Mr. Chair, considering that this person appeared with Arturo Narsoles, who is one of the main actors of this crime, so I move that we invite Lieutenant Colonel Ruina Garma. Ruina Alam Garma. nyo ilang beses na tong ginawa nila eh. Ilang beses na tong ginawa nila na paulit-ulit nila na gustong ipatawag nila si Pangulong Rodrigo Duterte. Paulit-ulit na yan. Eto, pustahan tayo. Pag natapos tong about dito, tapos hindi pa rin nila napatawag, etong si Pangulong Rodrigo Duterte. At alam din naman din natin na hindi rin naman din nahaharap yun. At kung sakali man na humarap yun, malamang sa malamang, ibabaon niya ng buhay itong mga to. Mabubutot at masusupalpal niya lang itong mga to. Ngayon, eto yan. Pagkatapos nito, pustahan tayo, gagawa na naman sila ng panibagong hakbang na para panibagong call out na naman. Panibagong patawag na naman nila si Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pinagtataka ko lang, paulit-ulit ho nilang pinag-aaksayan ng panahon na para lang makuha or mapatawag nila si Pangulong Rodrigo Duterte, na samantalang ang dami hong pwedeng mapag-usapan dyan sa House hearing na yan. Ang dami-daming problema sa iba't ibang panig ng Pilipinas na dapat pinag-uusapan dyan. Katulad lang ho, no? Nung marami yung flood control. Diba? Sa dinami-daming pwedeng pag-usapan, bakit yan ng paulit-ulit lang? Dito nyo na po mapagtatanto na wala na ho talagang ibang intensyon ng administrasyon na kundi gusto nilang durugin, gusto nilang wasakin ang pamilyang Duterte na paulit-ulit ho nilang ginagawa. At
talagang ito po ay hindi fake news dahil ito ay palagi huni lang yung pinapamukha sa atin yan. Depende na lang po sa mga tangang supporters ng Administrasyong Marcos, eh matagal na talagang tanga yung mga yan, so kaya hindi talaga nila to maiintindihan. No? Pagkatapos nito, lahat naman to lahat ng ginagawa nila sa totoo lang, saan ka pa nakakita na isang katulad dito, isang convicted, isang preso. Yan, katulad yan, isang preso na ginawa pa nilang witness. 'Di ba? Kasi ito una-una, bakit ko ba sinabi na bakit wala bang karapatan? Una-una kasi pwede naman to nagsisinungaling eh. Pwede tong na-operan lang din ha. Pwedeng na-operan lang tong taong ito si Tata, na ganito. Absuelto ka sa lahat ng kaso mo, pero magwi-witness ka at ituturo mo sa pilitan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano yan? Yan ang palalabasin mo, yan ang lulutuin mo. At yan ang karapat dapat na malaman ng mga tao na ang mastermind sa pagpapatay sa mga Chinese na yan ay walang iba kundi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang kapalit nun, pwede ito ay sarili ko lang ang kapalit nun, hindi to 100% na ito nga yung totoong nangyari, no? Ito ay ano ko lamang po sarili kong analisasyon or analyze, no? Maaari kasing operan to no? O ganito, absuelto lahat ng kaso mo, pwede ka lumaya, pero ganito ang kapalit ng gagawin mo. Kapalit ng paglaya mo, kapalit ng paglinis ng pangalan mo, ganito gagawin mo, idiin mo, itumbok mo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siya ang pinaka-mastermind sa pagpatay sa mga taong ito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, napakadali hong gawin nito. Kaya nga sabi ko, kung ako, halimbawa, galit ako sa mga Duterte, pwede kong ipapatay kung sino man at ipaturo ko lamang si Pangulong Rodrigo Duterte. Napakadali lang lalong-lalo na hawak po ng anti-Duterte ang gobyerno ngayon. Napakadaling manipulahin ng mga ganitong usapin. Kaya kayo mga banateros, mga LDS or legit Duterte supporters, maging malawak lalo tayo, maging mapagmatsyag at huwag tayo magpapaniwala basta-basta lamang porket sinabi nito, sinabi ng ganyan, papaniwalaan natin, pangit yun. Katulad lang ho nito, no, na hindi niya naman nakaharap si Pangulong Rodrigo Roa Duterte o si PRRD, hindi niya naman ho nakaharap na yun mismo ang nagutos sa kanya, diba? Pero yun nga ang masakit dun, parang pinapaniwalaan po ng House hearing na talagang si PRRD ang pinuno ng sindikatong ito, ng krimen na ito. Siya ang pinaka-ulo. No, yun lang yung masakit dun. At isa pang masakit dito, ang pinapaniwalaan nila ay isang convicted or isang preso, no, na maaaring kung kaya mo ngang pumatay ng tao, mas kakayanin mong maglaglag ng tao. Diba? Ulitin ko isa po itong mamamatay tao si Tata. Or tinatawag na si Leopoldo Tan. Ito ata si Leopoldo Tan or ito si Magdadaro. Hindi ko tukoy kung sino to, no? Pero isipin nyo lang maigi, kung kaya niya nga pumatay ng tao, kaya niya ring manglaglag ng tao. Katulad ng ginagawa niya kay PRRD, 'di ba? So kaya mga kabanateros, anong maiko-komento nyo rito sa napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.